Paanong nangyaring nauna pa yung mga hearsay na yan? Pwede naman nila sabihin nga, bali-balita nga eh. Hindi naman namin sinabing totoo eh. Pero paano kayo nakasagap ng ganyan? So it's just merely, maretisan? Alright, hindi ko alam kung coincidence or talaga bang may lumabas na, no? Kasi nagiging usap-usapan ngayon itong arrest warrant laban kay Digong, former President Rodrigo Roa Duterte, yung sa ICC, na alam naman natin matagal nang final to eh. Marami na silang sinabi, marami ng mga naging chismis, bali-balita, pero hanggang ngayon wala pa rin eh. Di ba? Tapos, March 9, no? Pumunta ng Hong Kong si Duterte, yung mag-ama, and the rest ng mga kandidato para mag-Thanksgiving daw or magpasalamat sa mga FW na patuloy na sumusuporta sa kanila. And suddenly, lumabas itong sa ICC na to na hindi naman sigurado kung meron. Okay? Kasi may lumabas sa balita, no, from Raffler and some of other news na ganito raw. May mga lumabas daw according sa source, according ka ganito, but which means hindi sigurado. So are this just part of, diba, panglilin lang bang matatawag, or I don't know what's the right term to use para lang masabi natin na dinadivert lang ba nila, masiraan lalo ang mga Duterte sa mga nangyayari, dahil aminin natin sa hindi, malakas pa rin ang hatak ng mga Duterte sa mga Pilipino. And siguro kung napapanood nyo ngayon yung nangyaring pagtitipon sa Hong Kong, makikita. And I have a few picture from that part na kung saan may mga umattend tayong mga kakilala. At sa ibang video natin pag-uusapan yan. So, mag-focus tayo dito dito sa arrest warrant galing sa ICC. Okay? So, at bago po ako magsimula, welcome back sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit na notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, recommendations, or suggestion with regards sa video ng aking sinishare sa inyo, please, I'll leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personala. Kung ano man po yung mga nasasabi ko at na ibibigay kong opinion sa content kong na ito, yun po ay pawang aking opinion lamang na nakabase sa mga napapanood, nakikita, at sa analyzation ko na rin po. Alright, so I have here na gusto kong i-share sa inyo, no? Hindi ko alam, ano na to, may mailabas lang na issue ba talaga? Makabawi ba? We don't know, no? Bakit ko nasasabi yun? Kasi this one is came from Raffler, na alam naman natin na isa sa napag-initan dati ni Duterte, di ba? Yung pinaka isa sa mga chief editor ata nito. I'm not too sure nung position, no? Pero alam natin yung naging history ng Raffler at saka kay Duterte. And according to them, according sa article nila, 2 weeks ago, there had been words that a warrant was forthcoming and that the PNP had to put in place an arrest plan. Okay, 2 weeks ago pa, napag-usapan na pala to, but parang ang tagal, no? 2 weeks. 2 weeks nang sinasabi, pero bakit hanggang ngayon wala pa rin lumalabas? Di ba? And, at ang PNP ang mag-execute, no? And remember po na ang ICC, hindi po tayo member. Hindi na po tayo member doon, and I think that's the first thing na nung naupo si Duterte is ginawa niya, umalis tayo sa ICC. And ano ba ang ICC? Sila yung nilalapitan ng mga bansa just in case masyado nang abusado yung isang leader or isang at hindi na nagpa-function yung justice system ng bansa. No? Kaya nga nagtataka yung iba na bakit tayo nanghihingi ng tulong sa ICC na
Di ba? Akala ko ba gumagana pa yung batas natin? Di ba? Yung mga ganyan tanong. Kasi normally, as far as I can understand, ang ICC is an international court. No? Pumapasok lamang sila kung hihingi ng tulong ang isang bansa at pag humingi na ang isang bansa ng tulong sa mga ganito sa ICC, sa International Court, uh, there's something wrong, no, with the implementations. Kaya lang yung ating mga politicians, yung ating mga mambabatas at mga namumuno sa gobyerno ay hindi matanggap, no, na hindi na gumagana ang justice system natin. Pero bakit? Pumapasok yung ICC. Di ba? So, ito yung ilan sa medyo bakit parang magulo. No, sabi ninyo, gumagana ang justice system natin, pero bakit kayo nanghihingi ng tulong sa isang international court? Di ba? So, normally yan yung function ng ICC. Nanghihingi ng tulong yung isang bansa para usigin yung taong yon, no? And it so happen lang, no, hindi tayo member ng ICC. So, we can, according din sa mga nakakaintindi sa batas, pwede tayong hindi makipagtulungan. No? Kahit na anong gawin ng ICC, pero hindi sasagot ang gobyerno natin, wala silang magagawa. But in this case, kay Duterte, kay Digong, sinasabing ayaw, pero sa likod nun, gusto. No? May ganung diskarte. And nakikita naman natin ngayon, eto, nakakapasok yung ICC, maraming pinasang mga dokumento against kay Duterte na talagang may kaso siya against humanity. Diba? Kaya nga nakikialam ang ICC ngayon dahil si Trillanes and the rest na ayaw kay Duterte, di ba? Sila yung nakikipagtulungan sa ICC para masampahan ng kaso si Duterte, si Digong, di ba? So, rumors pa rin, chismis pa rin kasi there had been words that warrant of arrest that a warrant was forthcoming at yung PNP ang mag-serve. Siyempre, ano pa rin, yung mga law enforcer pa rin natin yung pwedeng humuli kay Duterte. Okay? At ito yung istorya. No? Ito is according sa Raffler. An arrest warrant has been issued by the International Criminal Court against a former president and Davao City Mayor Rodrigo Duterte, informed source told Raffler. No? Informed sources. So, walang direct hand and walang maipakita ang Raffler. Kasi kung meron yan, di-display na nila. Diba? The warrant was said to have been issued Saturday morning, March 8. Okay? Said pa rin. So, may nakita na ba tayo? Ang 9 na ngayon. Meron na bang lumabas? Diba? And as far as I can understand, wala pa naman natang imbestigasyong nagaganap dito sa sinasabing naging kaso ni Digong, ni former president, di ba? Na mayroon bang sinabi na ang PNP, NBI, di ba? Against dyan sa mga accusation na binabato laban kay Duterte. Si Trillanes, and which is alam naman natin, kilala naman natin na talagang number one kritiko ni Duterte. Marami na siyang sinabi. Pero umaksyon na ba ang PNP or ang NBI natin with those allegations? Di ba? So, paano siya masasampahan ng kaso? Isa sa magiging tanong yun Di ba? Kailangan mayroon munang magkaso bago, di ba? Makialam ang ICC. Oo, mayroon mga dokumento. Sabihin na natin, kumpleto na ng dokumento yung ICC. Di ba? Pero kailangan pa rin may endorsement. Di ba? And nasan yung criminal case? Oo, mayroong binibigay, pero kasi nga, sabi ninyo, functioning pa naman yung ating justice system, bakit hindi gumagana? Bakit wala kayong ginagawa? Kung talagang gusto ninyong kasuhan si Duterte. And kailangan pa rin kumilos ng ating gobyerno kung talagang gusto nilang kasuhan si Duterte. Dahil hindi naman tayo member pa Hindi tayo member ng ICC. Diba? So, the whole jurisdiction is still nasa
enforcer ng Pilipinas. Nasa mga NBI, PNP, and lahat ng mga agency natin na mayroong jurisdictions sa pagpapatupad ng batas. Okay? 2 weeks ago, there had been a word that a warrant was forthcoming and that the Philippine National Police had to put in place an arrest plan. Kaya lang, paano kayo magkakaroon ng arrest plan? At kung mayroon talagang may totoong arrest plan, di ba? Dapat hindi sinasabi. Kasi meron akong i-share sa inyong video with regards dyan sa sinasabing warrant of arrest na yan and how it should be done. Kung paano isi-serve, kung paano ang gagawin. Okay? Meron pa akong video na as part of my content na to na pagpapatunay lang na wala pang katotohanan, no, yung arrest warrant na yan or yung ICC na yan na mayroon nang inilabas kay Duterte. Kaya nga nasasabi ko lang ito, just alam niyo na paguluhin, no, maybe i-divert dahil ano ba nangyayari ngayon? O, pinababalik na daw sabi yung yung pondo ng PhilHealth. 'Di ba? Na napakalaking issue. 'Di ba? Ang daming issue ngayon. Yung mga tulay na nasira. Oh, yung during the election, yung makina na mayroong nilalabas si Harold Crispicio na it can prone to be hacked yung yung BCM. Oh, na mayroon siyang piniliwanag na maliit na bagay lamang yung gusto niyang ipadagdag, hindi pa maidagdag. Diba? So, hindi natin malaman kung ito is panggugulo, delaying tactics, or diversionary tactics lang. Kasi matagal nang pinag-uusapan ito eh. Last year pa, may mga lumalabas ng mga ganitong may ICC arrest warrant na si Duterte pero ayun, nakalabas. Oh. Ngayon, nagpapatawa, hahasik na kanyang mga kalokohan doon sa Hong Kong. Diba? So, itong sinasabi pa rin ng ibang news, no, is hindi rin solid proof na meron na. And sa video ito na gusto kong i-share sa inyo, may magsasalita rito with regards dyan sa ICC warrant of arrest na yan. So, let me share it with you. So, ito po yon. So, pakinggan po natin. Galing po ito sa news, no? Na bago pa lang to. At ang kausap nila rito ay counsel to ICC. Parang, basta, ipapakita ko na lang po sa inyo and ipaparinig. Kami kasi nga nabasa namin yung balita na di umano ay inaresto na o may arrest warrant na po ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Kayo po bilang ICC Assistant to Counsel, can you confirm po yung balitang yun? Naku, unfortunately, hindi. Ang una kasi talagang dapat... So, hindi. Hindi ma-confirm nung assistant to counsel, no, sa ICC na wala pa, na walang katotohanan, na wala pang arrest warrant. So, fake news. Diba? Ito kasi, mismong yung, kumbaga, taong may connection or may alam about sa pagpaprocess ng arrest warrant na yan, no? Nagsasalita, nagpapatunay na wala pang arrest warrant, wala pang dumarating sa Pilipinas na arrest warrant against kay Duterte galing sa ICC. Kontakin tungkol dyan yung gobyerno para i-enforce nila yung warrant. Kaya mas mainam siguro kung yung gobyerno. Ayan, si Attorney Maria Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Okay? And pinapaliwanag niya, yung Malacanang ang dapat kontakin if there is talagang warrant of arrest na. Ang magsalita tungkol dito. Attorney, kanina kausap namin sa linya ng telepono si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Pero sabi niya sa ngayon daw wala pang opisyal na pahayag. Naku, makikiabang-abang pala tayo. Sa bahagi ng ICC, ang mag-a-announce niyan ay si Karim Khan. Kasi sa totoo, ang warrant of arrest, secret yan or confidential. Yung iba pang punto yung... So, confidential dapat yan.
Di ba? Paanong nangyaring nauna pa yung mga hearsay na yan? Ayan, pwede naman nila sabihin nga, bali-balita nga eh. Hindi naman namin sinabing totoo eh. Pero paano kayo nakasagap ng ganyan? So it's just merely, maretisan, di ba? Then according dito kay attorney Christina Conti, di ba? Ang dapat mag-announce niyan is coming from Malacanang. May mention siyang person na siyang mag-announce dapat niya kasi confidential nga yan. And it should come from the highest authority sa gobyerno. Di ba? Kasi kababayan natin yung kakasuhan ng International Court of Justice, International Court. Di ba? So, tama lang na it should come from the pinakamataas, which is yung presidente or ang Malacanang. Diba? So, paanong nagkaroon kayo ng mga ganyang bali-balita? So, napag-usapan sa isang inuman at ginusto ninyong maging viral. Diba? So, walang katotohanan. And it's just merely pakita lang na pakabahin yung mga tao. Diba? I-intimidate kung sino man yung mga sumusuporta sa Duterte. Di ba? Ayaw ninyo ng fake news eh. Ano itong nangyayari na to? Diba? Hindi ko po sinasabi na fake news ang Raffler. But with their statement na hindi naman sila sigurado, di po ba? Bakit kayo nagpapalabas ng ano? Now, here's Attorney Maria Cristina Conti na nagsasabi na it should be confidential. Pero bakit ganun yung nangyayari? You have to unseal the warrants or make it public. And that moment will be announced by Karim Khan. In previous cases, a day after, in-announce siya na nung nag-request pa lang siya ng warrant and kung kailan nag-grant yung warrant. Kaya may parang 2 stages pa yan. Na-request pa lang ba o meron nang lumabas o na-enforce na. Actually, yung pa. Di ba? So, may mga stages pa, hindi lang basta-basta pala dapat. Well, dito natin makikita, 'di ba, na obviously ito ay hindi panggugulo lang, 'di ba? Sorry to say, pero 'yun yung layunin nito eh. Kasi coming from Maria Cristina Conti na isa sa, 'di ba? From what she's saying, 'di ba? May mga stages pa yung pag-issue ng warrant, pag-request ng warrant at pag-issue ng warrant. Nakapag-request na nga ba? Sino ang nag-request? Diba? So, normally, kung yan is talagang meron na at i-announce yan, sasabihin nila yung proseso na yan. But, di ba? Dahil nga sa mga speculation, sa mga lumalabas na balita, dahil sa nakitang umalis ng bansa si Duterte at si Sara, ang mag-ama, akala nila, tumatakas na. Kaya nagpalabas, kaya siguro may higing-higing na lumabas na siguro nga may warrant of arrest na. But, the explanation of Attorney Conti, dito natin nalalaman na wala pa. So, ginugulo lang nila para magulo yung isip ng tao. No? So, ganito katindi yung politika dito sa Pilipinas. Ang problema, attorney, dahil dito sa mga steps na to, sa procedures na to, yung aarestuhin wala na ho dito sa Pilipinas. Nandun sa Hong Kong, nakikipag-meet sa OFWs. So, paano po yung pwedeng gawin doon? Would you know kung nakikipag-ugnayan? So, katulad ng sinasabi lang, mahabang proseso pala yun. Di ba? Bakit hindi ninyo kagad ginagawa? Di ba? Yung lang pala yung ganung bagay lang, pag hindi ka lang basta-basta pala makakapag-issue ng warrant of arrest. Paano may mga lumalabas ngayong bali-balita? So marami pang mga dapat na gawin, pero hindi nyo ginagawa, then suddenly maglalabas ng mga ganyang statement o report, no? Although hindi sila confirm, pero bilang, di ba, nagbibigay or nag-share ng information sa taong bayan, it should be facts, di ba? Hindi dapat maging hearsay lang. Kasi mawawalan din kayo ng credibility. Di ba? So katulad ng sinasabi nitong reporter, dahil sa haba ng proseso, ayan, nakaalis si Duterte ng Pilipinas.
Paano nga, no? Which is I don't think gagawin ni Duterte, no? Paano nga kung umalis nga, kung hindi na bumalik ng Pilipinas si Digong, kasi siya naman yung kinasuhan, si Sara pwedeng bumalik yan eh. Di ba? Oh, eh di paano na? Sino na hinabol ninyo? Oh. Kahit na sabihin ninyong masisira si Digong, kung yun talaga ang gusto niyo, magtago. Wala na kayong magagawa, wala na kayong habol. Di ba? But I don't think, no? I don't think na gagawin ni former President Duterte na hindi na bumalik ng Pilipinas. I don't think so. No? Ah, para lang sa akin, no? Malabong hindi bumalik ng Pilipinas si Duterte. Dahil natatakot, magtatago siya dahil sa kasong inihain ng ICC sa kanya. I'm not sure na tatakas siya. No? Tingin ko babalik yan. And those are just, well, chismis eh. Pumunta si Duterte, ang mag-ama, and the rest ng kanyang mga ini-endorsong senador para magpasalamat at mangampan niya, syempre. Yun naman yun eh, mangampan niya. Ipangampan niya si Kibuloy and the rest of the Senate, senatorial candidate nila. No? So, iniba lang nila yung pangalan, but that's part. Diba? Ipinasok lang nila sa event na ginagawa ng Kingdom of Jesus Christ. Pero syempre, alam naman natin, huwag na natin lokohin yung mga sarili natin para mangampanya na rin. But the main point here is hindi tumatakas si Duterte. Dahil lang dyan sa kasong inihain na hindi pa naman sigurado kung meron na nga ba. Di ba? So, kung ano man po yung kahihinatnan ng kwentong ito, abangan natin. No? So, there's one thing for sure na wala pang arrest warrant na lumalabas against kay former President Rodrigo Roa Duterte. Issue lang po tayo, walang personalan. At share your thoughts about this content of mine. And maraming salamat.